Yo, what's up mga tropa? So, na-experience nyo na ba sa inyong mga printers, kahit anong mga model ng printers ng Epson, kapag ka blinking LED na yan, yung orange na yan, etong part, blinking yan, tapos parang ang error sa inyong mga screen nakalagay, meron daw na baradong papel or hindi kayo makapag-print. Ang issue nun mga tropa, meron kayong mapapansin dito na tabingi. Meron kasing sensor doon dito banda, sa may banda dito. Ayan, may sensor dyan. Once na merong bumara sa inyong mga printer dito, tapos bigla nyo lang parang hinatak ng mabilisan, hindi dahan-dahan. Etong sensor dito, itong tinuturo ko mismo, yung banda dyan, meron niyang spring. Kapag ka yung spring ay natanggal, mawawala sa align yung sensor. So, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yon. Yung iba sinasabi, kapag ka nagbiblink to, kailangan na ng reset. Pero minsan, i-check nyo rin yung mga papel dito or yung sensor dito kapag ka natanggal. So, kailangan yung baklasin yung printer nyo. Ito, meron ditong screw. Ayan, may screw dyan. At saka dito, ayan yung kailangan yung tanggalin para maiangat nyo to. So, eto yung printer natin, Epson 3110. Medyo madali lang itong baklasin. Hindi to kagaya nung Epson 3210. Meron siyang lock dito pagka inangat nyo. Pero ang point ko lang, Epson 3210, 31110, 5920 or kung ano pang mga printer, yung error doon kapag ka sinasabi ng screen nyo, yung error daw ay may nakabarang papel, ayun lang yon, i-check nyo yung sensor doon. So mamaya ipapakita ko sa inyo pagka nabaklas ko na. So siguro sa pagbabaklas naman nito, no, kayang-kaya nyo ng kahit walang tutorial. Napakadali lang baklasin nito. Tanggalin nyo lang tong screw na to. Ayan, pwede nyo na yung iangat. Yung Epson 3210 kasi meron siyang dito, meron siyang lock dito. Pero itong 3110 wala. So ayan lang yan, ganyan lang. So pwede nyo nang ganyan na mismo. Ito, iangat nyo lang to dito. Kung aayusin nyo yung sensor dun sa papel, dito no, sa likod nito, mayroong spring dyan na nakatanggal. Aayusin nyo lang yon. Susubukan ko maipakita sa inyo mamaya pag magagawa pa natin. Pero napakadali lang nun. Tapos eto, kung totally babaklasin nyo, eto yung flex sa dito sa scanner. Eto no, eto. Ayan, tanggalin nyo lang yan, dahan-dahan. Tapos, eto naaalis to. Eto naaalis to. Itong gilid na to. Itong gilid na to, naaalis yan. Ayan, napakadali lang yan. Kaya nyo nang i-explore yan. So, dahan-dahan lang talaga kayo sa mga flex cable. Itong mga cable na to, dahan-dahan kayo dyan kasi napakanunipis nyan. Manghihiram na lang muna tayo ng video para maipakita ko sa inyo kung paano baklasin etong Epson 3110. Napakadali lang niya. Tanggalin nyo lang tong dalawang screw na to. Etong 3110 ay wala siyang lock. Hindi kagaya ng 3210, medyo may lock siya dito sa parting kaliwa. Madali lang naman tanggalin yon. So eto no, yung mga flex na yan, tatanggalin nyo siya dahan-dahan paangat. Eto forward nyo yan tatanggalin. Or kung para mas madalian kayo, tanggalin nyo muna yung side cover. Natatanggal din yung side cover, pero pagka natanggal nyo na yung flex na yan, itulak nyo lang siya pakaliwa. Pagka natanggal nyo na yung mga flex ay ang scanner, so no need nyo na rin tanggalin yung side cover kung tinatamad kayong tanggalin. Pwede nyo nang ayusin yung sensor or yung spring na natanggal. Ilagay nyo lang or i-mount nyo lang ulit. Ipapakita ko next video. Kung kayo ay gumagamit ng Epson 5190, 5290, 3110, eto na yung fix dyan. Eto yung sinasabi ko sa inyong paper jam na nagkakaroon kayo ng issue. Etong nakikita nyo na to, etong sensor na yan, meron niyang spring na nakalagay dyan, natanggal lang yon, ibabalik nyo lang. Ayan, nakikita nyo, meron siyang nakalawit dyan. Ayan, yung kalawit niya para mailagay nyo ulit yung spring. So, yung spring makikita nyo lang din doon na nakatanggal, nasa gilid lang din niya. Ayan, napakadali lang yan gawin. So, itong video na to, no, credit sa owner neto, ilalagay ko na lang sa description kung kanino to galing na video. So, nakita nyo naman kung paano ibinalik sa video. Etong spring na natanggal sa kanya, yung nasa gilid, eto yung sensor niya. Kailangan etong plastic na to, ay ang materials na yan, kailangan medyo nagpi-play siya. Parang medyo nagba-bounce-bouncy siya. Ayan o. Kapag kaganyan, okay na yan. Ilalagay nyo na lang dyan yung spring. Nasa sa inyo kung anong diskarte nyo. Kung gusto nyong ilagay agad
or gusto nyo yung ganito, yung ibinabalik muna sa position bago ilagay yung spring na natanggal. Gamit lang kayo na itong tweezer. Ayan o, nakikita nyo naman. Kailangan meron kayong ganyan mga tweezer para ready kayong mag-repair. So once na makabit nyo yun, yung spring na yun, kung Epson 3210, 3110 or 5290, 5190, kapag ka paper jam issue, ayun, i-check nyo yung sensor na yun. Napakadaling fix lang nun. So kung gusto nyo mag-repair din ng ganito, pwede nyo singilin si client ng 500 or 350 to 500 do kung magre-repair kayo ng ganito. Pero kung syempre, kung mabait kayong kapitbahay, nasa sa inyo, ang ililibre nyo na lang. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye-bye.